Lodge on their processional march.
let's welcome the gentleman, our ring bearer. Good boy. It's okay. Thank you. Yeah. Just stay there. Wow. What a handsome Bible bearer. Wow. Let's put our hands together with these lovely flower girls. Yeah. Okay. Throw the flowers. Throw the flowers. Yeah. Throw the flowers. Yeah. Yeah. Saboy mo yung kwan. Hawakan mo yung flowers. Yeah. Yeah, tapon mo yung flowers from your hands. No, from your hands. Sa aisle, sa aisle. Lapitan niyo po, please. Oo. Yeah, sample. Yan. Okay. Some more. Get some more. Yeah. Good. That's good. Yeah, some more. Come on. All right. Thank you. Very good. Very good. Let's welcome on the aisle the good parents of Beverly. Pa-forward lang. Forward. May request everyone to please stand up as we await the entrance of the lovely bride. Let's put together our hands for the entrance of the lovely bride. Best times you're my anomaly, and I'd choose you in 100 lifetimes.
with all that Let's put the hands together again for the entrance of the lovely bride with her good parents. when the sky is falling. I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. Miracle is making these two wonderful creation into one. Sino ba ang pwedeng makagawa noon maliban sa Panginoong Diyos? At sa hapong ito, ayon po sa sulat ni Haring Solomon in Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Tama ba, Beverly? Pinagplanuhan po, no, Sherwin? Yeah. Pinagplanuhan po ang kasalan na ito nila Sherwin at Beverly sa matagal na panahon at hindi po aksidente, hindi po ito tsamba that they've chosen this date, August 16, no? 2025. Alam po ninyo, this is my first time sa dami po ng aking ikinasal na. This is my first time to came late, very late, no? Dahil kinulang ang mahigit 2 oras na biyahe mula sa Quezon City hanggang dito sa Antipolo sa lugar na ito. This is not my first time to officiate wedding also here, but we were stuck in the traffic because back there in Quezon City, it was so heavy, no? Ang ulan, no? Kaya nagkabuhol-buhol ang traffic. But nevertheless, the Bible declares that God makes everything beautiful in its time. Kaya hindi po ito tsamba, no? Ang araw na ito, kundi ito ay inakda ng Panginoong Diyos para kay Sherwin at para kay Beverly, para sa ating lahat upang pagpalain ng Panginoong Diyos. So, Sherwin, how do you find your bride? Tingnan mo nga siya, mukhang hindi mo matignan yung bride mo. How do you find Beverly today? Wow, beautiful. So, Beverly, how do you find your groom? Pogi, no? Yeah, so tunay nga po, no, pag araw ng kasalan, ang lahat ay nagiging gwapo at maganda. Tama ba? Now look at yourselves right now. If you're sitting beside your spouse, can you say to her or him, you look wonderful today? Sige nga, sabihin mo nga. Baka ngayon mo lang masasabi yan sa wife mo o sa husband mo. Sige, sabihin mo, you look wonderful today. Yan. Beloved family of Sherwin and Beverly, distinguished guests, everyone, welcome to this momentous event in the lives of Sherwin and Beverly Ann. Two lovely people coming from two lovely families, brought by the Lord in one place, got to know with each other in so many occasions, attracted and fell in love to each other, and now tying a knot with each other in this ceremonious wedding with a solemn declaration before God Almighty and in the presence of these witnesses to enter into a lifelong, loving, and enjoyable marriage. Yes, you heard it right. It called marriage. Marriage, wag po nating kalimutan ito. Sherwin and Beverly Ann. May you not get carried away with this ecstatic feeling that you are feeling right now brought about by this moment and forget the real implication of this moment
of this glorious ceremony, which is to marry each other. This means you are entering into a solemn commitment to strengthen each other in all labor, to rest on each other in all sorrow, to minister to each other in silent, unspeakable memories at the moment of the last parting. Yes, this is marriage, a serious but rewarding, lifelong, hard work. Yes, marriage is a serious but rewarding, hard work. Furthermore, it is also to be accepted with utmost respect. Sobriety for God is so serious about marriage as what we read in his warning in the book of Hebrews chapter 13 verse 4. It says, "Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed undefiled. For God will judge the sexually immoral and adulterous." Beloved family of Sherwin and Beverly, distinguished guests, we are here to witness the miracle of God's love and the power of the Holy Spirit to join the two into one. On this note, let us join our hearts in asking God in prayer to grace us with His presence as we celebrate this wedding ceremony. Let's bow our heads, let's close our eyes, and let us pray. Tayo pong lahat ay manahimik sa presensya ng Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama naming banal, amin pong kinikilala ang inyo pong presensya sa amin pong kalagitnaan sa hapon pong ito. Sa kasalan pong ito na kung saan ay inyo pong ikinalulugod, Ama, na ganapin sa buhay nila Sherwin and Beverly. Kagaya po ng inyo pong pagganap ng kasalan nila Adan at Eva, the first wedding in the Garden of Eden. Hanggang sa ngayon, Panginoong Diyos, kayo pa din ang nalulugod na i-officiate at pagpalain ang kasalan, Panginoong Diyos. Kaya idinadalangin ko ang inyong pong pagsama sa amin sa mga sandaling ito. Ang inyong pangungusap kay Sherwin at Beverly, maging sa lahat ng mga saksi, Panginoong Diyos, sa kasalang ito. Mangusap po kayo, Panginoon, marahil sa mga mag-asawa na, to remind them, O Lord God, of the promises, Panginoon, made the day that you have instituted their marriage, O Lord God. At sa mga wala pang asawa, nawa ito ay maging inspirasyon din sa kanila, Panginoong Diyos. Malugod po kayo sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Can I have the microphone for... Hawakan mo, Sherwin, at ilapit mo sa iyong bibig. Hello. Sherwin, do you voluntarily come here to do your promise to have Beverly Ann to be your wedded wife, to live together in the covenant of faith, hope, and love according to the intention of God for your lives together in Jesus Christ? Do you promise to listen to her inmost thoughts, be considerate and tender in your care of her, and stand by her faithfully in sickness and in health, and perfecting her above all others, accept full responsibility for her every necessity for as long as you both shall live? Yes, Pastor. I do. Si Sherwin sa kanya pong pagpahayag ng kanya pong intensyon sa pagpapakasal kay Beverly. Ibigay ang microphone kay Beverly. Yan. Beverly Ann, do you voluntarily come here to do your promise to have Sherwin to be your wedded husband, to live together in the covenant of faith, hope, and love, according to the intention of God for your lives together in Jesus Christ? Do you promise to listen to His inmost thoughts, be considerate and tender in your care of Him, and stand by Him faithfully in sickness and in health, and preferring Him above all others, accept full responsibility for His every necessity for as long as you both shall live?
I do. Yeah, palakpakan po natin sila Beverly and Sherwin. Pakikuha lang po ang microphone. Ang atin, yeah, best man, dito po kayo kasama ng iyong maid of honor. May I see the maid of honor para po yeah, madali kayong maging katuwang ng Sherwin at Beverly. Dahil yun po ang gampanin ninyo. Tama, no? Yeah. Thank you very much. Upo lang po kayo dyan. Yeah. Para anytime po ay thank you po. Akyat na kayo. Ito po, pakialalay. Yeah, yung bridesmaid. Ayan. All right. May I ask for our little handsome boy, our Bible bearer, to bring the Bible in front here to me, please? Ayan. Yeah, here's the Bible. Okay. What's your name? Thank you very much. Thank you very much, Kyrie. For the information of everybody here, Sherwin and Beverly went through a premarital counseling with me. And the Bible is our only counseling material or reference. This is because I believe and I firmly believe that God is the author of marriage. And the Bible is where He laid down the blueprint for everything He wants to see in marriage. Hence, it is my firm conviction that the Bible, God's Word, is the final authority for our conduct, values, and beliefs. When we look at what God's Word says about man, woman, and marriage, we will also see that He has given us guidelines that, if followed, will ensure happiness in marriage, and if ignored, will produce misery. May I call on Paulo Gian Tangonan to lead us in the scripture reading. You can stand. Do you have your Bible? Okay, wala. Okay, sige. Ito na lang. It's okay. Hanggang 7. Yeah, yeah. 1 Corinthians chapter 13. Sabihin mo lang din. First, 1 Corinthians chapter 13. First Corinthians chapter 13, Verses 1 to 7. verses 1 to 7. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a surrounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to the hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Thank you very much, Gian, for leading us in the scripture
reading. Sana po ay ating na-capture no what the Lord is telling us about love. Allow me to repeat it no para po sa ating lahat. In 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 7, this is what the word of God defines love. Verse 1, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbals. If I have the gift of prophecy and can fathom all the mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. This is the word of God. Ngayon po ay hayaan nyo na iiwanan ko no sila Sherwin at Beverly ng isang pangaral no mula sa salita ng Panginoong Diyos. And may I ask each and every one of us, if anyone here brave enough to answer this question, you may stand up. What is the foundation of marriage for yourself? What do you think is the foundation of marriage? Or even all other relationships? What do you think? Ano kaya ang pundasyon ng isang relasyon, lalo tigit ng pag-aasawa? Well, allow me to say that the foundation of marital relationship is love. Di ba? The foundation of marital relationship is love. Ito po ang sabi ng Bible sa pamamagitan ni Apostol Pablo, no, yung binasa natin kanina in 1 Corinthians chapter 13. Tama po ba? Would you agree with me that the best and the right foundation of marital relationship or any relationship should be love, right? Tama ba, Beverly? Sherwin? Yeah. So, dahil yun po ang sabi, in verse 1 pa lamang sabi niya, if I speak in the tongues of men and of angels, but do not have love, sabi ni Apostol Pablo, I am only a resounding gong or a cymbal. Kahit na nga ibigay ko na ang lahat ng aking pagmamayari no, sa mga pulubi, kung walang pag-ibig, ay wala po akong mapapala. Yun po ang sabi ng Biblia. Kaya marapat po sa lahat ng relasyon, dapat po ito ay nakatayo sa pag-ibig. Pero meron po akong pangalawang tanong. Siguro mamimilit na ako no, na isa lang, kahit isa o dalawa na may sumagot sa tanong pong ito. If love is the foundation of marriage or marital relationship, then what is love? Sige nga, ayan na. So, yung mga millennial siguro, or kahit na yung mga baby boomers, no, yung mga sanay sa slam book, taas nga dyan ang kamay sa yung mga sanay sa slam book, no, 'di ba? Sinulat niyo pa yun sa slam book ninyo, what is love? Love is blah 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 blah. Sige nga. Sige, meron bang mangangahas brave enough to stand up and give me her or his own definition of what is love? Sige nga. Para lang ma-relax sila Sherwin dito at Beverly. Alam nyo, nakakakabaho dito sa harapan. Sige nga, meron ba? Magdi-define what is love? Ha? What is love for you? Matatagal tayo dito, Bebs. Hindi sila sumasagot eh. Ha? What is love? Sige nga, from the millennials. Ha? Si Bernice? Burmese. Okay, I'm sorry if I did not pronounce your name right. Sige nga, what is love? Oh, yeah, he just quoted what the Bible. Yeah, but anyway, yeah, thank you. No, love is patient. Okay, what else? Meron pa ba?
Okay, so, anyway, basta't po ang tema, Bevs and Sherwin, ang gusto kong mensahe na iwan sa inyo based sa 1 Corinthians chapter 13 is the foundation of marriage, ng inyong papasuking relasyon bilang mag-asawa. Yun walang iba kundi ang pag-ibig. So ngayon, ang marapat po nating intindihin, Bevs, kasi nga alam ko nasa cloud 9 kayo ngayon, feeling nyo parang nasa alapaap kayo o nasa ulap kayo, pero sige lang, ituon nyo lang ang inyong attention ngayon sa akin para maintindihan ninyo ang aking sasabihin. So what is love? Okay, ladies and gentlemen, listen to this. There are countless songs, books, poems, and other works of art about love. Yet, despite being one of the most studied behaviors, it is still the least understood. Di ba? Meron bang nag-i-struggle dyan? Ano ba itong nararamdaman ko? Pag-ibig na kaya ito? Lalo na yung nakita mo yung iyong crush, pag-ibig na kaya itong aking nararamdaman. So what is love? I'll give you 4 things to define love. Okay? Madali lang to tandaan, Sherwin. No? Kahit na yung feelings mo ngayon ay medyo kumukulo talaga, kinakabahan, puno ng kaba. Sige lang, makinig ka lang. This is number 1. Love is a learning process. Tandaan mo yan. Pakiulit nga, Sherwin. Oh, yan. Naaalis na ng konti yung kaba kay Sherwin. Love is a learning process. Tama po ba? No, love is a learning process. Tandaan po ninyo, wala pong love at first sight. May nag-react violently. Wala pong love at first sight. Yung naramdaman mo noong una mo siyang nakita, hindi po love yon. Ang tawag po doon ay attraction. Ang attraction po, defined by dictionary as the power of invoking interest, pleasure, or liking someone or something. Ano pong ibig sabihin nun? Noong una mo siyang nakita, marahil ay may tumingkad na katangian niya na naka-attract ng attention mo. Marahil ang mapungay niyang mata, yung red cherry niya na labi, or mala Catriona Gray niya na lakad at na-attract ka doon. Hindi po love yon. Okay? Akala mo love na yon kasi parang yung katawan mo ay punong-puno ng kuryente nung panahon na yon o para kang nasa cloud 9. Hindi po love yon. Kaya yung mga teenager dyan, baka meron tayong mga teenager dito, hindi po love yon, ang naramdaman mo o yung nararamdaman mo. Okay? Marami pong nadadaya diyan ng mga teenager. So makinig kayo, hindi po love 'yon. Hindi po ganyan ang love. Ang love ay bunga ng malalim na pagkakilala sa isa't isa na, take note of this, na kahit sa kabila ng mga madidiscover ni Sherwin sa kay Beverly ng mga kahinaan, vice versa, ay nananatili sa kaniyang piling, nagpapatawad, umuunawa, nagtatapat, at patuloy na nagpapakita ng kabutihan. Ito po ang pahayag ng salita ng Panginoon, no? Binasa natin kanina, 1 Corinthians chapter 13. Yung verse 4, ang sabi niya, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrong or record of wrongs. Ano pong ibig sabihin nito? Sherwin and Beverly. Kahit na matuklasan mo na slow pala siya, if you take him or her patiently, that means you are loving your spouse. Because love is patient. Okay? Ano ba naman yan? Ang slow-slow nito? Oh, that is not love. Okay? Yun bang kahit nauungusan mo na siya professionally or financially, you are not boastful in front of your spouse, and you don't take it para maliitin siya, then that is love. That is love.
Isa po sanhi ng pag-aaway ay ang ating mga professional careers na kung saan ang babae marahil ay umuungos na sa kanyang propesyon at dumadami na ang kanyang kinikita at sinasabi niya na sa asawa niyang lalaki, wala kang kwenta. That is not love. Okay? So ano po ang ibig kong sabihin? Ito po, listen to this. Later mo sabihin na mahal mo siya kung napagpasensyahan mo na siya, kung napagtimpian mo na siya, at hindi mo na kinikimkim ang galit sa kanya sa kabila ng kapalpakan niya. Anong sabi ng Bible? Love does not keeps record of wrongs. Kaya dapat po kung sinasabi nating mahal natin ng isa't isa, hindi natin sila binibilangan. Tama? Nakaisa ka na. Tama ba? O, mga nanay, mga tatay, no? Kahit sa mga asawa, ginagawa nyo ba ito? Isa pa, dalawa ka na. O, anong ibig sabihin no? Nakadalawa na. Ibig sabihin, yung una na hiningi niya na ng tawad, ibinilang mo pa. O, makatatlo ka na. Anak ko po, you keep record of wrongs. And that is not love. Kaya kung maintindihan lang natin, no, yung pag-ibig na pinahayag sa atin ng Biblia, then we have a thriving marriage relationship. So, na-notice ba ninyo? Batay sa salita ng Panginoon, baliktad ang pagkaintindi ng mundo sa pag-ibig. Bakit po? Mahal kita ngayon kasi hindi ka pa pumapalya. Hindi ka pa sumasablay. Pero kinabukasan, noong nagsilabasan na ang mga kahinaan, unti-unti nang gumugunaw ang love na parang ice cream na bilad sa ilalim ng araw. At minsan isang araw, magising na lang, hiwalay na sila. That is not love. Okay? So love is a learning process. Ito po ang makatotohanan. We don't become perfect lovers overnight. Tandaan niyo po yun. Sherwin and Beverly, kahit na matagal na kayong magkaibigan, no, you stay together as fiancé, tandaan po ninyo, after today, marami pa din kayong madidiskubre na kahinaan ng isa't isa. Tandaan ninyo, you don't become perfect lovers overnight. Instead, through consistent effort, prayer, and learning from your experiences, you grow in your ability to love your spouse. Even children, later on, as the Lord wills. So love is, ano ngayon, Beverly, yung una? It's a learning process. Secondly, love is obedience. Pakiulit nga, Beverly. Love is? Yan, obedience. Okay? Obedience, pagsunod. Okay? You know, in the Bible, love is a command. Are you with me? In the Bible, love is a command. And aren't you surprised that it is commanded? Hindi ba kayo nagtataka na bakit kailangan iutos ng Panginoon na magmahal? Why love is commanded? Because human by nature is selfish. Makasarili po talaga ang tao. Ito po ang sabi sa Ephesians chapter 5 kung bakit ko po sinabi na love is commanded. Chapter 5 verse 27, alam nila Beverly ito, sabi po, husbands, love your wives. Utos po ito, Sherwin. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave Himself up for her. So, bakit kailangan iutos at may kasama pang paggagayahan? Dahil ang tao ay selfish. Ang tao ay takers. Not giver. Kaya mahirap ang love kasi it involves giving and giving everything. 'Di ba? Ang paggagayaan natin, ang sabi dito, just as Christ loved the church, He gave Himself up, ibinigay lahat ng Panginoon ang kanyang buhay. Sadyang madamot ang tao. Pansinin ninyo ang mga bata. Pansin nyo ba yung mga bata? Di ba tinuturuan natin sila na mag-give? Give mo naman siya. Kasi by nature, ang bata talaga ay
madamot. So, kaya, ang batang hindi naturoang mag-give, selfish yan paglaki. Kaya turuan natin ang mga bata na mag-give. Pag nag-asawa na hindi naturoang mag-give, ay puro lang sa kanya ang attention. Tama? May kilala ba kayong taong ganito? Gusto niya sa lahat na panahon sa kanya lang yung attention. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Mind you, hindi lamang po ito sa husband ang inuutos. Dahil in verse 22, ito po ang sabi ni Apostol Pablo, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. Sa mga matagal nang mag-asawa, alam nyo bang inuutusan kayo ng Panginoon na magpasakop? Madali ba ang magpasakop sa inyong mga asawa? Mahirap man, pero utos po ito. Utos po na kailangan natin sundin. Utos po ito sa mga asawang babae na ito po ang kanilang maging kapahayagan ng kanila pong pag-ibig sa kanilang asawang lalaki. You know, marriage, love relationship is best enjoyed when it is expressed as an obedience to the Lord. Tama, Beverly? Why? Bukod na ma-uplift mo na ang pagkatao ng iyong asawa, nag-glorify mo pa ang Panginoon sa iyong buhay. Love expressed out of obedience to the Lord is the most enjoyable, most thriving love relationship in all its context. Minsan, dadating din talaga sa buhay ninyo, Sherwin and Beverly, na parang ayaw nyo na. Parang gusto nyo nang isoli ang isa't isa sa nanay ninyo. Pero pag naalala ninyo na inuutusan kayo ng Panginoon na mahalin ang isa't isa, magpasakop kaya, then you stick to Him and her and keep on loving your spouse. What is love? Love is a learning process. Love is an obedience. And thirdly, love is a veil. May nakita ba kayong veil? Ayan po, nakatalukbong sa ulo ni Beverly. Ang tawag po dyan ay veil. Yan. Ang tawag po dyan ay veil. So ano pong ibig sabihin ng veil? Ang simple na ibig sabihin ng veil is covering. Sige nga, banggitin nyo, covering. Yeah, thank you, you're still with me. Pakinggan ninyo ang sabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pedro. In 1 Peter chapter 4 verse 8, ito po ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Pedro. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sin. And I need to repeat that. Love covers over a multitude of sin. Ano pong ibig sabihin nito? The Bible does not teach us to condone sin. Hindi po tayo tinuturuan ng Biblia ng Panginoon na atin pong i-condone ang sin. Rather, it teaches us to forgive sin. To forgive. Are you familiar with vulcanizing? Kanina po, dahil sa haba ng traffic, muntik na akong tumigil dyan sa may vulcanizing sa may Marcos Highway dahil ihina po kami pareho ng asawa ko. But thank God, a few meters away from the vulcanizing, I saw a gasoline station. So, familiar kayo sa vulcanizing? Ano ang trabaho ng vulcanizing? Ano po yun? Mag-vulcanize. Oh nga, tama nga, mag-vulcanize. Yeah. What does a vulcanizing do? It patches a punctured tire so it can go back to its running condition again. Tama? Yung nabutas dahil sa natusok ang gulong, dadaan mo sa vulcanizing para ito ay tabunan, i-cover, i-patch para muling makabalik ito into its running condition. To love is to vulcanize also.
Tandaan niyo po yon. It means to patch or cover the hole caused by imperfections, loopholes, weaknesses, mistakes to make a relationship back to a running condition. Let's make it sense on this point in marriage. Tandaan po ninyo, ladies and gentlemen, Sherwin and Beverly, no partner is perfect. Everyone makes mistakes, and that makes a hole in the person of your partner, even in your relationship. Instead of exposing it or scratching it or digging it more or deeper and wider at sa kalaunan ay ma-flat at flat na hanggang hindi na makatakbo ang marriage ninyo at sasabihin na lang ng isa't isa sa inyo, hanggang dito na lang tayo. May kilala ba kayong ganon? Di ba nga? No? Ang kanila namang sinasabi ay, hindi ko na kaya. No? Hindi ko na kaya yung pag-uugali mo. Sawang-sawa na ako. Butas na ang aking pag-ibig. E di doon mo kailangan sabihin na love mo siya. Dahil ang love, it means to cover over a multitude of sin. So Sherwin and Beverly, tandaan po ninyo ito. Kahit nakilala na ninyo isa't isa, after this day, marami pa ring mga sablay ang magagawa ng isa't isa sa inyo. At doon nyo sabihin na love nyo ang isa't isa, it means doon nyo gamitin ang love ninyo to cover over that weakness or weaknesses of each other. So what is love? Love is a learning process. And love is obedience. And love is avail. And last na po ito. Are you still with me? Okay. Are you learning? Okay, thank God. Lastly, love is an emotional expression. Lahat nga ng mga single, sabihin sabay-sabay, emotional expression. Ano ba yan? Okay, lahat-lahat ng single, love is an emotional expression. Ready, begin. Okay, nahihiya kayo, hindi ako titigil. Sabihin niyo, kung single ka, magpakilala ka ngayon. Love is an emotional expression. Begin. Ayan, kilala ko na yung mga single dito. Okay, love is an emotional expression. It means for a loving and enjoyable marriage relationship, dapat marunong ka ding magpakilig. You see that? Kaya ko tinawag yung mga single, kasi kayo pa lang yung kinikilig. No? Kayo po yung madalas na kinikilig. Di ba? Nakita nyo lang, doon sa reels ninyo, sa cellphone ninyo, so umusbong lang yung kanyang mukha doon, para ka ng, ang dami mo ng girl. Di ba? Napakanta ka na kagad, dami kong girl. Di ba? Kasi nga po, that's love. Love also affects our emotion. Hindi po puro seryoso ang love. It is also an emotional expression. Alam nyo ba, for 20 years, yung wife ko, kinikilig pa din po siya sa akin. Can I request my lovely wife to please stand up, please? Welcome my lovely wife, Marjorie Mendoza Reliquete. 20 years na po kaming married, pero hindi po dadaan ang isang linggo at hindi niya sabihin sa akin, "Haning, gwapo-gwapo mo." Yeah. Oo. Kailangan marunong po kayong magpakilig, no? Kahit na 20 years, 30 years na kayong married, 50 years, dapat i-maintain nyo yung ganitong klaseng skills. Kaya nga dapat i-develop nyo pa rin yung yung humor ninyo, yung sense of humor ninyo. Itong si Sherwin, seryosong taong ito, grabe talaga, napakatahimik nito. Pero may sariling kulo, di ba, Bev? Na ba? Napapatawa ka ba ni Sherwin? Mukhang hindi, no? Puro seryoso, hindi naman.
yan, napapatawa. Yeah, Sir Win, kailangan mong matuto, no? Kailangan ka mag-isip, kailangan ka magtrabaho, hindi lang 8 oras doon sa opisina. Kailangan mong pagtrabahuan, isipin, paano ba kinikilig ang aking asawa? Kailangan yung pagtrabahoan yan. Kailangan yung pag-isipan yan. Kasi kailangan yung i-maintain yung kilig na yan. Alam mo ba pakiligin si Sherwin, Bev? Complementing, no? Pag sinabi mong, alam mo, tawagan niya sa isa't isa? Alam mo, love, ang galing mong ginawa mo kanina. Tama ba yan? Kinikilig ka doon, Sherwin? Wow, yeah. So, kailangan yung pag-aralan yon. Kasi kung sinasabi nyo yung love nyo ang isa't isa, you have to, yung kilitiin nyo yung inyong emotional feelings, no? Sa isa't isa. Bakit ko po sinabi yan? Kasi nga, ito naman yung sinabi ng Bible eh. Love is patient, love is kind, it is not easily angered, it rejoices with the truth. Yeah, it talks about emotion, di ba? So, wag mo siyang puro galitin, di ba? Wag mong kilitiin yung emotion niya, yung anger emotion niya, hindi. Dahil yung kilitiin yung happy emotion ninyo sa isa't isa. And that will keep your marriage thrive, okay? Are you with me? Okay. So someone has said, love is a set of emotions and behaviors characterized by intimacy, passion, and commitment. It involves care, closeness, protectiveness, attraction, affection, and trust. Tandaan po ninyo yan. So, what is the foundation of an enjoyable and thriving marriage? Love. And what is love? It's a learning process. Obedience. It's a veil. Emotional expression. So, what word does it form? L-O-V-E. What is that? Love. So, tandaan nyo yun. Hindi nyo makakalimutan yun. Whenever you think love, that's how the Bible defined it. Okay? So, love is a learning process. It's an obedience to the Lord. It's a veil. It's a covering emotional expression. May the Lord bless that His word in your hearts, Sherwin and Beverly. Can I request you now to please stand up? Dahil I spoke of, and that is to listen to the exchanges of their wedding vows of this lovely couple. Can I ask for the microphone for Sherwin and for Sherwin? Wala tayong wireless. Low. Yeah. Okay. Ayan. Forward nga konti, Beverly. Ayan. Tapos harapin mo si Sherwin. Ayan. Pinaghandaan po nila ito. Di ba, Sherwin? One day lang po ito. Yeah. Oo. So, everyone, may I request you to please quiet and listen carefully Low. sa wedding vow na ipapahayag ni Sherwin para kay Beverly and later Beverly to Sherwin. Go ahead, Sherwin. Hi, love. Ganda mo. Pais nga. Sa wakas, nandito na tayo. Dumating na rin yung araw na pinakahihintay natin. Dati, akala ko hindi na mangyari to. Pero pag si Lord talaga ang nagplano sa buhay mo, ibibigay niya ang para sa'yo nang hindi mo inaasahan. Bago tayo mapunta sa yugtong ito, napakarami na nating pinagdaanan. Kaya masasabi kong pinagtibay niya muna tayo dahil alam niya na mas marami pa tayong pagsubok na haharapin. Love, salamat dahil tiniruan mo ako na lalong maging matatag sa bawat problemang dumating sa atin. Alam ko, mas marami tayong ma-achieve kapag magkasama. Alam mo, love, nung una tayong nagkita at nagkakilala sa opisina ng 7-Eleven, alam ko na
na ako yung pangarap mo. At simula nun, ay pinangarap ko na din dalhin sa altar at iharap sa ating mahal na Diyos upang mangako ng panghabang buhay na pagmamahalan. Salamat kasi ikaw ang babaeng nakilala ko na sobrang bait at sobrang lalim kong mag-isip at magmahal. Lagi mong iniisip ang kapakanan ng ibang tao bago ang sarili mo at pinapasa Diyos ang lahat ng bagay. Hinihiling ko na kahit anumang hamon ang dumating, kahit gaano kahirap ang sitwasyon, pangako ko sa iyo na magkasama tayo hanggang dulo. At tandaan mo, sa hirap man o ginhawa, sa lungkot o saya, sa sakit o sigla, hindi kita bibitawan hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Kasama mo ako sa lahat ng paglalakbay at kasama mo rin ako sa oras ng iyong lumbay. Palagi kitang mamahalin. Minsan, hindi ko nasasabi sa iyo kung gaano kaka-importante sa akin kasi hindi talaga ako magaling magsalita. Mahina ako sa words of affirmation pero palagi akong babawi sa iyo through my actions. I will always make you feel my love kahit sa mga araw na hindi tayo magkasundo. Walang makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa kinabukasan kaya pinapangako ko na lagi akong nasa tabi mo, magmamahal sa paraang alam ko habang tayo nabubuhay sa kasalukuyan. Alam kong walang permanente sa mundo, kaya pipiliin kong maging masaya hanggat kasama kita sa mundo. Sana walang away at tampuhan ang mga paghihiwalay sa atin. Palagi kitang iintindihin kahit sa mga pagkakataon na hindi kita maintindihan. Naniniwala ako na lahat ng hindi pagkakaunawaan ay madadaan natin sa mahabang sermon at magandang usapan. Nangangako ako sa Diyos na ikaw lang ang aking mamahalin at pipiliin sa araw-araw. Maaring mapagod man ako sa buong araw na trabaho, handa naman akong makipagkwentuhan hanggang umagahan. Mananatili ako sa bawat hirap at sarap ng ating pagsasama bilang mag-asawa at sabay nating lalakbayin ang inaharap na may pananampalataya at takot sa Diyos. Ikaw lang ang gusto kong makasama at mamahalin habang buhay kahit malakas ang toyo mo. Pangako, hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. May the Lord keep watch between you and when we are away from each other. Lord, please bless our relationship and help us grow as God-fearing individuals. Ikaw na po bahala sa aming dalawa ng partner ko na si Beverly. Kung anong plano mo nyo sa amin, I hope someday mapagtagumpayan namin ang lahat ng aming pangarap sa buhay through our efforts and sacrifices. Thank you, Lord. Makata pala itong si Sherwin, no? Yeah, palakpakan nga natin ulit si Sherwin. Okay, Sherwin, kindly give the microphone to Beverly. Okay. Take it away, Bev. Hi, love. Today was a story worth telling. I know we are very private person when it comes sa mga personal things natin about our love story. But more than that, I love how it used to be. I enjoyed every moment being with you freely without judgment. Sobrang fresh pa din up until now kapag naalala ko kung saan tayo nagsimula. That was Malibay Christmas party way back 2021. Gusto ko lang talaga mag-abot na regalo sa malalapit sa akin sa Malibay office and I used that event para makita ka for the last time. Since hindi ako sure if we are on the same page pagdating sa feelings. And I know in myself na kahit may involvement sa feelings that time, once na na-feel kong hindi sigurado sa akin, I stopped pursuing person. And from that time, na official ako nagpaalam, nagbago ang lahat. Marami na tayong naging bonding and enough deep talks. And that time, aside from I was reminded by my friend to be careful sa situation, kasi gusto ko din ipanalo this time yung sarili ko. That time, niremind ka pa ni Amy na ihatid ako pa uwi. Kasi sanay nga kami na hindi ka marunong magkusa to be a gentleman.
Though I know mabuti kang tao, but that time, hindi ka pa nagbabago into better, pero tanggap na kita. Pero nung pauwi na, sobrang lungkot kasi alam kong yun na yung last. Sobrang tahimik ko lang as in hindi ako umiimik kasi alam kong mamimiss kita eh. Pero habang ramdam ko yung lungkot, aware pa din naman ako sa daan ng bahay namin. Kaya nagtataka ako na iba yung daan natin, kaya tinanong kita kung saan ba tayo papunta. Ang sabi mo, ihahatid mo lang sa bahay nyo yung handa na tinake out mo nung Christmas party sa Malibay. So ako, go lang since tulala pa nga ako dahil nalulungkot ako na yun na yung huling pagpapaalam ko sa'yo. And hindi ko ina-expect na pinapasok mo ko ng bahay nyo. Like, hello, sabi mo dadalhin mo lang sa inyo yung pagkain, hindi ako. Tapos pinakilala mo pa ako sa mama mo. Though ka-work lang yung sinabi mo, syempre naiba na bigla yung landas ng nararamdaman ko. Yung lungkot, napalitan bigla ng kilig na may hoping. Basta ang alam ko lang, malungkot na nakakakilig na hoping. Hindi ko alam ano unahin kong mararamdaman, pero dahil na-train naman sa trabaho, kaya I can multitask to handle my feelings naman. At dahil soft girl nga ako, sa isip ko lang, syempre. Dapat updated ang mga taga-remind sa akin. Like, gusto ko malaman if karupukan pa ba yung nararamdaman ko o dapat na ba akong matuwa. At ayun nga, pinagalitan pa nga ako na may pagka-encouragement na natanggap kong response from my friend na ang sabi niya sa akin, ihatid ka pa uwi, hindi iuwi. So to confirm your action, I just need to test you to face my family, lalo na sa magulang ko. Napanagutan yung kilig na ginawa mo. Alam kong napakababaw, di ba? Pinakilala lang nakatrabaho, tapos tatrabahuhin mo na pala. Pero sa dami din kasi ng ginawa kong way para ipakilala ka to my family, eto lang yung time na ang tapang mong humarap sa bahay. I expect na hindi ka ulit pupunta, but this time tinutuo mo na talaga yung huling action mo. This time naramdaman ko na sure ka na sa akin. This time naramdaman ko na matapang ka ng susugal sa akin. This time, kaya mo nang mag-put ng effort just to show love and respect. This time, handa ka nang magmahal talaga without hesitation. Kung ano yung sasabihin ng iba, this time, ako na yung favorite mong tao. This time, ako na yung hinahanap-hanap mo. And I know that this time will lead us to where we are now. I know it sounds crazy that man should first do the move, but I don't regret for what I did because that time, I see your genuine effort fighting to survive in life. I see how you've waited in life. I see how you pursue things. I see how you to be contented, how to endure all things in a calm way. And that time, I just really want you to recognize you for all the things you have done, not only because you're handsome. Oh, sige, nagwapo ka nga eh. But because you have a pure heart sa lahat to help sa abot na makakaya mo unconditionally. And from that, I see nothing but goodness that God is good for creating you here with everyone that you love to share and to inspire other people. I know na sa pagpili ko sa'yo ay napanalo mo na, hindi lang ako, kundi pati yung magulang ko for respecting me so much. And now that I'm with you, it feels like there's no pressure to be anything else. It's like I can breathe and be myself freely. I've always been the type to hold parts of myself, not because I didn't trust people, but because I was afraid of showing too much. I thought people wouldn't understand or wouldn't like what they saw. But with you, it's different. I don't feel the need to hide. You've seen me at my worst, vulnerable, and instead of pulling me away, you stayed. What stand out is you've made me feel more confident, not in a big, obvious way, but in a small moments where I realize I'm not second-guessing myself around you. I feel like I can do anything when I'm with you, not because you're pushing me, but because you make me feel capable. It's like you bring out the side that's more sure, more ease with who I am. In the end, I love the version of me that comes out when I'm with you. It's a version that feels real, unguarded, and free. And with you, even the unknown feels safe. Loving you was not easy,
But having you give me so much encouragement to know more about love deeply. Hindi madaling magmahal ng tahimik na tao. Pero sa iyo ko nakita na mas nagiging warm ang relationship using silent way. Giving enough time para kumalma from deep emotions, para maiwasan ng gulo, and to make things realize how it used to be. Your silence means so much for me. It helps me to realize things without any using harsh way or words. As we become one, I will celebrate your weirdness. I'll be your emergency contact, your backup plan, and the one who always know where you left your keys. When life throws chaos, I'll bring calm. When life throws silence, I'll bring music. When life throws us curveballs, we'll laugh and swing anyway. With God at the center, I commit to loving you as my equal, my partner, and my greatest gift. I choose you today and always, loving you with a heart surrendered to God's design. I promise to grow with you but never outgrow you. To keep dating you, chasing you, and loving you. To listen, not just to your words, but at the quiet things your heart says when you're too tired to speak them. To bring light to the dark corners of your days and let your light fills the shadow of mine. I will celebrate you when the world overlooks your brilliance, and I will hold your hearts as gently as I hold your hand, never taking either for granted. You are my favorite notification, my forever mood, and the only person I'd steal the covers and my chicken wings. My safest place to land. You are my today, all of my tomorrows, and every dream I didn't even know I had. I love you more than words can say, but I will spend my life trying to say it anyway. I promise to choose you every single day, even when we're tired, busy, or annoyed at each other over the smallest things, because you are always worth choosing. I vow to love you like a Wi-Fi, strong, reliable, and always connected. To be your peace when the world is loud, your strength when you feel weak, and your biggest fun no matter what you pursue. I will honor you, support you, and annoy you just enough to keep things interesting. I vow to love you with a kind of fire that doesn't fade but warms even on the coldest night. I promise to never stop learning how to love you better, whether that means long talks when you're overwhelmed, silent hugs when you need comfort, or spontaneous adventures when we crave a spark. I vow to be honest even when it's hard, supportive when I disagree, and yours completely, joyfully, and without hesitation every single day. So here I stand, not just in a white dress, not just in a moment, but in a lifetime decision. A sacred promise. And forever isn't a big enough word for what I feel for you, but it's a beautiful place to start. And now, to the man who turned my someday into right now, becomes my officially other half. I love you, love. Alala sa kanila ng kanila pong binitawang marriage vow ngayong hapon. So may I ask you, Sir Win and Beverly, what token do you have to remind you of your wedding promises today for each other? A ring. A ring. So may I call on our best man to to bring here in front the ring. Ayan, or rings. Ang bawat dokumento po para ito ay maging legal ay dapat may selyo, no? Selyoan. At yun po ay magpapaalala din, no, na ang dokumentong iyon ay pwedeng gamitin sa anumang panahon na. At sa kanila pong kasalan ngayong hapon ay ang singsing na ito ay magsisilbing paalaala sa inyo, Beverly and Sherwin, sa mga binitawan niyong pangako sa isa't isa. Salamat at naisulat po ninyo yon. At anytime na mapika ka, no, Sherwin, kay Beverly, at makita mo yung singsing mo, ay pinangakuan ko pala ng patience ito. Tama? Ganon din kay Beverly, no?
Just as the rainbow is the sign of the constant reminder of the covenant promise that God made with Noah, these rings are the signs of covenant Sherwin and Beverly are entering into today. They serve as the constant reminder of the vows and commitments you have both made today. Beverly, this ring is the sign of the covenant I have made with you today. To love, to love you with an eternal love, as I place it in your hand and you receive it. You acknowledge that you are no longer your own but mine. Mamaya pa yan, Sherwin. Mamaya pa yan. Excited. Excited. Okay. Sherwin, this ring is the sign of the covenant I have made with you today, to love you with an eternal love. As I place it on your hand and you receive it, you acknowledge that you are no longer your own, but mine. Can you atras ka, Sherwin, at lumuhod lang kayo? May I ask now the best man and the maid of honor to come? Or the veil sponsor? Are you? Yeah, to get the veil. So, okay. Bakit kayo? Beverly Ann, this veil which covers your head is symbolic of your willingness to submit yourself to your husband and to acknowledge him as your spiritual covering. Sherwin, this veil on your shoulder serves to remind you of the cross and the altar on which the supreme sacrifice of God's divine love was offered in the same way. Love your wife as Jesus loved his church by laying down his life. Philippians chapter 1 verses 9 to 11 says, "And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of the righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God." The veil covers this couple today, reminding them to be pure and blameless, and that Christ covers us in his love. Their new home will be a place where God dwells because this couple chooses to be under the mantle of his love. May I call on the court sponsors, please? The cord is the symbol of the power of unity. The scriptures tell us, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Ecclesiastes chapter 4, 11 to 13. Pwede naman pong may music. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves.
A cord of three strands is not quickly broken. This cord symbolizes the love of God which brings your heart and souls together. May your love grow together and bind you closer together through years from here to eternity. We ask this from the Father through Jesus Christ our Lord. The three strands in this cord of unity is Sherwin, Beverly, and the Lord Jesus Christ. Let us pray the prayer the Lord taught us. Let's bow our heads. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. May I call on now the cord sponsors and the veil sponsors, respectively, to remove it from the couple. The cord. Sherwin and Beverly, pwede na kayong bumalik sa upuan. May I ask our best man to please hand me the coins, please. Thank you very much. Narinig niyo na ba yung kasabihan? He who has the gold has the rule. Narinig niyo na po yan? Is that your family operates? He who has the gold has the rule. Hindi po yan ang sabi ng Biblia. In Deuteronomy chapter 8 verse 18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your forefathers as it is today. Hindi ko po kilala talaga personally sila Sherwin at Beverly. It's only by God's providential way kung bakit nagtagpo po ang landas namin. No? Tinanggihan ko po sila unang ikasal kasi hindi po talaga akong nagkakasal sa mga hindi ko po talaga kilala. Pero ang sabi ko, kung willing po kayo, magpakilalanan tayo sa isa't isa. At sa maiksing panahon pong iyon na kami ay nagkakilala, siguro mga 3 months din, 3 buwan din, sa aming pong premarital counseling ay nakilala ko po ang dalawang ito na mga masisipag, magaling po maghanap buhay po talaga, madiskarte sa buhay, lalo na itong si Beverly. No? Biro mong nag-resign sa 11-7, 7-11 pala, akala ko sa 11-7, para mag-pursue no, ng kanyang anong negosyo yun, no? Magaling siya talaga, no? Yung perfume. So, meron siyang lakas ng loob. Kasi alam niyang kung paano kumita, tama, Bevs? Si Sherwin, ganun din, masipag na empleyado. At alam niya, sigurado siya sa kanyang sarili, ay mananatili siya sa kanyang kumpanyang pinagtatrabahoan dahil masipag siya o magaling o mabuti. Pero Sherwin and Beverly, sana tandaan niyo lang ito. This passage that I just read, Deuteronomy chapter 8 verse 18, it is the Lord who gives you the ability to earn money. Honor Him in your life. As Sherwin and Beverly will start their new life together as a married couple, they acknowledge that it is the Lord Jesus that will provide for all they need and that they will honor the Lord with the first fruits of their wealth. Beverly, as you give this symbol of treasure to Sherwin, bigyan mo sa kanya.
You are transferring the responsibility of providing to your spouse. Okay ba, Bevs? Yeah. Sherwin, as you receive this symbol, you are making a commitment that you will carry the burden of providing for the family, trusting in the grace and faithfulness of our Lord. Salamat sa Panginoong Diyos na meron kang masipag, magaling, maghanap buhay din na asawa. Magtulungan kayo and the Lord will bless you. May I request the good parents po of or parent or mother ni Sherwin. Can I request her please to stand up to be recognized? Ayan. So, Ma'am Annabel, yeah. Annabel Tangonan, it is my sincerest appreciation and congratulations po sa iyo for having successfully reared up a godly man, an astute person, a very, very soft-spoken person, but has a strong sense of responsibility. May I admonish you or encourage you in saying, you can now release him. You can now release him from your loving leadership or your headship. Rest assured that by God's grace, he can now take responsibility and lead a family and build a legacy of faithful, joyful, and God-honoring marriage. Just keep in your eye or just keep an eye on him and watch him grow as a husband and leader and a leader of his own household. May you continually be their ready and willing supporter, both in prayer and in practical help, especially in the beginning stage of their marriage. This is the nobleness of parenting. Yung bearing a child now for 9 months, rearing, guiding and providing, supporting, and now releasing, and still supporting. Once again, congratulations po, Ma'am Annabel, and God bless you. Thank you very much. May you now take your seats. Palakpakan po natin ang nanay ni Sherwin. May I now request also the parents of the bride to please stand up and to be recognized. Mr. and Mrs. Edgardo, yeah. You can just sit down lang po kung okay lang. Okay lang po, Sir Ed. Ma'am Edith, no? Yeah, you can take your seats. Or kaya namang tumayo, okay lang? Okay. It is my sincere appreciation po and congratulations sa inyo sa pagpapalaki po ninyo ng isang amazing woman. Maybe not a wonder woman, but an amazing woman. Tama ba, Bebs? A strong, dependable, no? Tama, no? Dependable talaga itong si Beverly. Outspoken, but respectful and submissive woman. May I admonish you or encourage you in saying, pwede nyo na po siyang pakawalan. You may now release her from your loving leadership. Rest assured that by God's grace, she can now be an able helpmate with her husband, Sherwin, in building a legacy of faithful, joyful, and God-honoring marriage. Just keep an eye on her and watch her grow as a wife and a maker of her own household. May you continually be their ready and willing supporters both in prayer and in practical help, especially in the beginning stage of their marriage. Ito po ang isang hamon ko sa mga Pilipino, no, sa aking mga ikinakasal, sa mga magulang ng aking ikinakasal, na huwag kaligtaan na patuloy na maging support pa din, no, sa kanilang mga anak na nagsisimula pa lang sa kanila pong
buhay mag-asawa para maganda ang kanilang take-off, no? Hindi mabigat. This is the nobleness of parenting, bearing, rearing, guiding, providing, supporting, releasing in marriage, and still supporting. Once again, Ma'am Edith and Sir Ed, congratulations po sa inyo. At patuloy kayong pagpalain ng Panginoong Diyos. Marami pong salamat. May now take your seats. Palakpakan po natin ang mga magulang ni Beverly. At this time po, may I request all the principal sponsors to please stand up to be recognized. Lahat po ng ninong at ninang na personal na pinili nila Sherwin at ni Beverly ay maaari po kayong tumayo. Ayan. Okay, so let me thank you, all of you, for standing with Sherwin and Beverly as in this sacred union in marriage. And also as sponsors, ninong at ninang. Alam po ninyo, kung wala po kayo ngayon dito, hindi po magiging valid ang kasalan pong ito. Kaya napakalaki po ang ginagampanan yung tungkulin sa kanila pong wedding ngayong hapon. At isa pa pong importanteng kinatatayuan nyo ngayon, kayo po ay magiging pangalawang magulang na nila. Kayo pong lahat ay may mga anak na? May mga anak na po kayo lahat? Okay. Ngayong hapon po, nadagdagan po kayo ng 2. Okay lang po ba sa inyo? Yeah. Hindi ba kayo ginulat nila? Hindi naman kayo tinutukan o pinuwersa? Hindi naman. So bukas sa loob po ninyong tanggapin sila bilang inyong mga magiging anak. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Sana po ay patuloy na maging bukas ang inyo pong mga puso at maging tahanan, no? Or yung mga cellphone ninyo sa mga panahon na hindi nyo namamalayan o sa panahon na hindi nyo inaasahan, tatawag ang isa sa kanila at magsusumbong sa kanila, maybe si Sherwin, Ninong o Ninang, tulungan mo nga ako, itong si Beverly, napaka na talaga. No? Sana ay willing pa din po kayong pakinggan sila. Pakinggan nyo lang po sila. Dahil alam nyo naman po yun, ano? Kaya kayo pinili na mga ninong at nilang nila dahil nga po sa mga karanasan ninyo, nakita nila ang ehemplo sa buhay ninyo kung paano nyo rin nalagpasan, no? Yung mga challenges ng married life. Tama? So, pag sa panahon na tumawag ang isa po sa kanila, pakinggan nyo lang po sila. At sa pakikinig ninyo, uupa din yung kanilang naglalagablab na damdamin. At doon na paalalahanan nyo na lang sila, anak, alalahanin mo na lang na noong August 16, 2025, ay nangako kang mamahalin mo siya, no, sa kabila ng pagtatalak niya. Tama? Okay. Palakpakan po natin ang mga ninong at ninang nila Beverly at Sherwin. O Sherwin, Beverly, meron na kayong tatawagan po sa akin ang marriage contract ng dalawa pong ito. Hawak ko po ang kapirasong papel na ito na kung saan ay mabuti maiksi lang yung nilakaran ko mula sa parking area nung umuulan kanina at hindi siya nabasa, no? Dahil papel lamang po ito at pag ito ay nabasa at napunit, wala na po ito. Subalit, itong kapirasong papel, pag ito po ay napirmahan nila Sherwin at ni Beverly, at napirmahan ng mga ninong at ninang, at ito po ay aking naipasa na sa local civil registrar ng Antipolo, ito po ay magiging binding na sa kanila legally. They will be legally husband and wife. At wala na pong takas yon, Sherwin at Beverly. At ito po ay ayon sa batas, ako din po ang nagfa-file nito sa local civil registrar. Hindi ko po ito pinagkakatiwala sa akin pong ikinakasal. Alam niyo po bakit? Dahil sa araw ng kasal, nasa cloud 9 pa,
pagkatapos ng honeymoon at uminit na ang ulo nila sa isa't isa, baka maisipan hindi i-file ito. 'Di ba? So, ganun po 'yon. Kaya kahit mahirap man, pabalik-balik ako sa City Hall, okay lang po 'yon. Matiyak ko lang na ma-file po ang kanilang marriage certificate. So, ready na kayo, Sherwin and Beverly, na pirmahan ito? Ready na? Okay. So, kayo po ay aking inanyayahan na tumayo. Sa harapan po ng inyong ninong at ninang, pirmahan niyo po ito. At of course, sa harapan ng Panginoon. Ngayon naman po ay pakikinggan natin si Sherwin at saka si Beverly upang i-honor ang kanilang mga magulang at magiging magulang nila sa hapon pong ito.
Can I request for their microphones, please? Yeah, sa nanay mo muna, and then sa iyong magiging in-laws. Ma, salamat sa lahat ng sakripisyo mo sa akin. Sa pagtitiis ng ugali ko kahit matigas ang aking ulo, lagi mo pa din akong ini-spoiled kahit nagagalit ka na. Handa mo pa din akong alagaan at inaasikaso sa lahat. Ultimo, pagkuhan lang pagkain at inumin, minsan nakakaasar na yung pagiging spoil mo sa akin. Kasi hindi ako nahihirapan kahit sa mga simpleng bagay na kaya ko namang gawin. Salamat dahil inalagaan mo pa din ako kahit tumaas ng yung edad, ay hindi ka pa din nagbago. Kaya sobrang pagpapasalamat ko sa Diyos dahil ikaw ang naging nanay ko at patawarin mo ako sa mga kasalanan kong nagawa. Salamat sa pagmamahal ninyo ni Papa. Mamahalin ko ang asawa ko tulad ng pagmamahal niya sa akin. I love you, Ma, and Papa in heaven. Para sa aming minamahal na Tatay Edgardo at Nanay Edita, lubos po akong nagpapasalamat sa lahat ng pag-aaruga niya po sa akin. Salamat po sa buong pusong pagtanggap sa akin kahit alam kong may pagdududa po kayo nung una dahil anak ako ng sundalo na marami ring asawa. Ayun. Salamat sa pagtitiwala dahil tinanggap niyo ako sa inyong pamilya. Asahan niyo pong maalagaan ko po ang inyong anak na si Beverly at mamahalin ng buong puso habang buhay. Nais ko pong hingin ang inyong basbas upang kami makasal at harapin ang realidad ng buhay mag-asawa kasama ang presensya ng Panginoon. Amen. Thank you very much. Palakpakan po natin si Sherwin. First of all, gusto ko munang mag-thank you din sa parents ko, Mama and Papa. Ayan. This would not be possible without you, without your help. Gusto ko lang kayong i-acknowledge para sa lahat ng naitulong nyo sa amin, sa akin, since birth. And especially nung dumating si Sherwin, hindi lang ako yung tinulungan nyo. Tinulungan nyo kami parehas na ma-build yung relationship namin ng mas matibay. Salamat sa paulit-ulit na pagtanggap, even do sa mga times na nagkakamali ako, nasasaktan ko kayo, not intentionally, but thank you kasi nandyan kayo palagi. Hindi lang to about financial, but being a good parents. And sobrang thank you ako kasi ngayon ko lang na-experience yung love na hindi nabibili ng kahit na anong bagay. Thank you sa pagpaparamdam ng pure love sa aming magkakapatid. Alam ko hindi man perfecto yung meron tayo sa family, pero thank you kasi napalaki niyo po kami and napagtapos niyo po ako and si ate ng pag-aaral. Salamat sa suporta and salamat sa pagtanggap kay Sherwin. Ngayon, lalo na magiging mag-asawa na kami. Maraming salamat pa and Mama. And lastly, hindi po ako magiging successful now without acknowledging my sister, Ate Novaline. Ayan. Palakpakan po natin si Noveline. Siya po yung naging second mom ko. Knowing na hindi naman po perfect lahat ng tao, but pinulfill niya po lahat ng emptiness na hindi naman ma-provide na magulang namin dahil busy magtrabaho. Pero siya yung tumayong second parents not only sa akin, kundi sa buong family namin. Thank you, Te, kasi hindi ako magiging ganito na kayang mag-offer ng love kahit kanino, kundi dahil sa'yo, kundi dahil sa tiwala mo. Alam ko, maraming beses na rin na na-challenge yung situation, especially ngayong kasal. But pinili mo akong pagkatiwalaan ng paulit-ulit. And maraming salamat kasi ikaw yung una kong supporter. Even pag sumasali ako ng mga contest, ikaw yung nanonood.
ikaw yung naniniwalang kaya ko kahit na maraming nagigive up o hindi naniniwala sa akin. Thank you kasi iniwan ako ng maraming tao pero nandyan ka pa din. Sobrang thank you. Hindi mapapantayan ng salita o ng kahit ng ano yung lahat. Pero gusto ko malaman mo na sobrang na-appreciate ko and dami ni Sherwin lahat ng sacrifice mo. Hindi lang sa akin, kundi sa family natin. I'm praying soon or later na sana mapawi lahat ng nararamdaman mo or even yung mga sakit na nararamdaman mo para at least ma-share mo pa yung mga good things na meron ka din in a proper way. Yon. And yon, gusto ko lang din mag-thank you ngayon sa mama ni Sherwin, Tita Annabel, soon to be Mama Annabel. Maraming salamat unang-una po sa pagpapalaki kay Sherwin. Alam ko pong, opo, lumaki siya sa spoiled, pero nakita ko po kung gaano ka-genuine na tao po si Sherwin. Kung gaano po kapag mapagmahal, na even yung mga kamag-anak po, willing po siyang tulungan niya para lang po maiahon din yung iba. Nakita ko po sa kanya yung pagpupursige na hindi lang po pangarap na yung gusto niya makamtan, kundi para din po, makatulong din po kami, even sa family. Salamat po kasi alam kong hindi lahat ng tao po na-acknowledge din po kayo sa lahat po ng sakripisyo na nagawa nyo para sa pamilya nyo. But gusto ko pong magpasalamat ng bukal sa puso po namin kasi hindi po lalaki si Sherwin ng ganito, kundi po dahil sa inyo. Sobrang thank you po. Ang laki po ng ambag ninyo, lahat. Hindi ko man maisa-isa lahat. Alam kong hindi sapat na yung magulang lang namin yung ma-acknowledge. But gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nagpakamagulang sa amin during wedding or even our usual days. Salamat kasi alam kong hindi madaling magdala ng problema or ng situation sa bawat isa sa atin kasi may kanya-kanya tayong problema. Pero thank you po, hindi ko man kayo maisa-isa. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong sa amin. Sa lahat-lahat po ng mga nag-guide, nagbibigay ng advice para sa amin ni Sherwin. Yun lang po, thank you so much. Palakpakan po natin si Beverly. Nanyahan ko po ang bawat isa na tumayo. At kung nais nyo pong mag-extend ng blessing sa kanila Sherwin and Beverly, may I request you to raise your right hand and extend it toward them as I dedicate them in prayer, please. Let's bow our heads and let's close our eyes as I pray. Dakilang Diyos, Ama naming banal, malapit po kami sa trono ng inyong biyaya sa mga sandaling ito. Tanggapin niyo po, Panginoong Diyos, sa inyong trono ng inyong biyaya, ng inyong kahabagan at ng inyong pagpapala, Panginoong Diyos, itong dalawang taong inyong nilikha at pinagtagpo, Panginoong Diyos, at ngayoy pinag-isa sa sakrimonya ng kasal na ito, Panginoong Diyos. Inihahandog ko po sila sa inyo, Panginoong Diyos, upang dakilain ninyo ang inyong pangalan sa kanilang buhay, sa kanilang pakikitungo sa isa't isa bilang asawa, Panginoong Diyos. Dalangin ko na ang pangalan ninyo ay maluwalhati. Kayo ay magiliw na sila'y pagmasdan, Panginoong Diyos, bilang mga nilikha ninyong pinag-isa, Ama, sa matrimonyo ng kasal na ito. Idinadalangin ko po, Panginoon, sa inyo, na sana po ay buksan ninyo ang inyong pintuan ng inyong kalangitan at ibuhos sa kanila ang inyong pong pagpapala, Panginoong Diyos. Punuin ninyo ang kanilang kaisipan ng katalinuhan, Panginoon, upang magamit nila sa pag-unawa sa isa't isa, Panginoon, upang maintindihan nila ang isa't isa, Panginoong Diyos. Dalangin ko na buksan ninyo ang kanilang mga puso, Panginoon, at punuin ninyo ito ng inyong pag-ibig. Pag-ibig na inyo pong ipinahayag sa inyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, na wala pong tinira, kundi ang pag-alay ng kanyang buong buhay, Panginoon, sa kanyang minamahal ang iglesia.
Dinadalangin ko din po, Panginoong Diyos, na nawa ay inyo pong punuin ang kanila pong hapag, Panginoon, ng inyo pong pagpapahala, na hindi po nila maranasan ang pagkagutom o ano pa mang pagkukulang, Panginoong Diyos, o kakulangan sa kanilang buhay, bagkus kanilang maranasan ang kasaganaan mula sa inyo, Panginoon. Dalangin ko na gawin niyong magaling ang kanilang mga kamay, and whatever their hands finds to do, O Lord God, bless it, O Lord. Bless them, O Lord God. Salamat po, Panginoong Diyos. Muli ang dalangin ko as I dedicate them to you, O Lord God. Honor your name, bless your name in their married life, O Lord God. For this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Marami pong salamat. Makakaupo po kayo. May I now request Sherwin and Beverly to go down. Lighting of the unity candle. Okay. Paki-assist si- Sa gitna po ng altar na ito ay may 30 kandila. Ang dalawa po ay nakasindi na. Ang dalawang nakasindi represents their individual lives, si Sherwin at saka si Beverly. Kukunin po nila ito at sisindihan ang nasa gitnang kandila. At pagkatapos noon ay papatayin na nila itong mga nakasinding kandila, which symbolizes na tapos na ang kanilang buhay, binata at dalaga. Tama ba, Sherwin? Handa ka na ba iwanan ang pagiging binata? Okay? Pag tumawag ang kaibigan, pare, mag-rides tayo, mag-basketball tayo, no? Hindi ka kaagad, yes, pare! Dahil alam mo na meron ka ng asawa na i-consider. Tama ba? Ganun ba sa iyo, Beverly? Okay, yes. So, if that's so, you may now proceed to lit the candle at the center. Okay? Sige. Get this candle, yung may nakasindi, at gamitin pang sindi ng unity candle. O yung mga barkada dyan ni Beverly at saka ni Sherwin, alalahanin ninyo, may asawa na po sila. Sige lang. Sige pa. Yeah, sige pa. Sige pa. Okay. Oh, okay. Sige lang. Okay. Patay. Palakpakan po natin. Sila Sherwin at Beverly. Sige, dito kayo sa gitna. Akyat kayo uli. Thank you po for helping Beverly. May I request everyone to please stand up again as I close this ceremony in prayer and giving the benediction, the blessing of the Lord. Let's bow our heads and close our eyes. Sherwin and Beverly, may you join me in this prayer. Dear God, our Heavenly Father, thank you for gracing this wedding with your holy presence. Send them now with your ever-abiding love and manifold blessings. Sherwin and Beverly, remember this. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all the commands I give you today, the Lord your God will set you high above in all the nations of the earth. All these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and be blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction but flee from you in 7. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord God will bless you in the land He is giving you. For this we pray in Jesus' most precious name. Amen and amen. Beverly and Sherwin, may you face each other. Yeah.
Excited na talaga si Sherwin. Sherwin and Beverly, having been pledged your faith in God and your love for one another by exchanging your vows and giving and receiving of the rings and looking to heaven and asking divine sanction. By the authority vested upon me by the Republic of the Philippines and the Crusade Bible Church Incorporated, I now pronounce you man and wife. What God has joined, let it forever remain sacred. Sherwin, you may now kiss your bride. I choose you. In 100 worlds, I'd find you. Tanungin ko lang yung mga photographer, videographer, okay na ba yan? Isa pa? Okay, isa pa daw. Oo, yeah, importanteng araw na ito. Kailangan ma-record, okay? Aalis ako uli. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, Palakpakan po natin every ang bagong kasal, Sherwin and Beverly. Purihin po ang Panginoong Diyos. Makakaupo na po kaya. choose. Oh, yay! Okay. Congratulations! Sherwin and Bev! Mr. and Mrs. Tangona. Isa pa, malungkot na naman siya! May malungkot! Guys! Tinginan. Tapos, yan.